Isang mapagpalang araw na naman po sa inyo mga ka-logic. Bali ngayon, ang topic naman natin ay about public service. At ito ay tungkol sa pagdi-deliver, particular na sa mga delivery riders. Yan. So kasi, una sa customer, alam nyo ba na provided dapat kayo na magbigay ng resibo sa lahat ng ibebenta nyong product? Hindi. Hindi kayo aware. Pero iyon, ang lalo na sa kinabibilangan kong courier ay once na na-scam ka, nagreklamo ka, kailangan mong picturean yung resibo, then yung items, saka nga yung usapan nyo ng umiscam sa'yo. So, ganun, diba? Pero pag kami nagko-complain, siguro hindi lang ako yon na nagsasabi ko sa driver support chat na paano magbibigay ng resibo yung nagbenta lang halimbawa ng mga bagay na hindi niya na kailangan na or kaya pampasikip sa bahay kaya nagbabawas, di ba? Tapos ibebenta second hand. Tapos ipoproduce ka pa ng resibo, di ba? Pero yun ang talagang yun ang kalakaran nila. Or siguro para lang iwas, pusoy pa rin sila na magbalik sila yung magbayad ng in-scam sa'yo, yung delivery fee mo. Pero yun yung talagang dapat sa kanila na hindi nyo alam na nagpapadeliver. Then, ang ikalawa naman ay paano nyo malalaman na scammer yung katransaksyon nyo. So, di ba? Kasi ganito yan, pag kayo minsan alam ko yung mga nagbebenta ng second hand sa marketplace pa pumupunta yan. So, ang daming scammer doon. Ngayon, kahit hindi nila bibili niyang product mo, ang gagawin nila, kakausapin ka nila, tapos, magpapadagdag sila ng presyo. Saan ka nakakita ng buyer ka, tapos nagpapadagdag ka pa ng presyo, imbis na magpatawad ka pa, di ba? Kapag sasabihin ng mga alibay niyan is, hindi, pabili lang kasi ito ng nanay ko or ng kapatid ko, ng pinsan ko, gusto ko lang kumita ng konti. So, pag ganyan yung katransaksyon nyo, huwag nyo nang entertain. Then mangyayari niyan, pag halimbawa, nagka-okay na kayo, di ba? Kasi kagaya na itong nakaraan, 500 niya lang pala binibenta yung walking chair niya, para sa baby walker. Tapos yun nga, tumawag si customer, naging 1,000 kasi pinadoble yan. Then ang sasabihin niyan pag nasa inyo na yung dumating na yung nahawakan niya na yung pera, bibigyan na kayo ng GCash number niyan, doon niyo ipapadala sa kanila yung kung 500 ba yung idinagdag niya, ganyan, di ba? Then sa naman, ang isa pang niyan is sila na yung magbubok nun. Tapos ang pang ganyan, nakakabahala pa dyan is kayo yung ilalagay nila na nagbook. Kasi nakuha na nila yung number nyo, nakuha na nila yung detalye ng pangalan nyo, yung address nyo, hihingin yan. Para kayong lalabas na nagbook. So ganun, tapos yun na, pagkuha namin, kami si ganito, si delivery, nagbigay na, padala nyo na sa kanila. So, yun po yung yung kalakaran ng mga scammer ngayon. So, sa naman, sa kagaya ko naman ng mga delivery rider, paano natin malalaman na scammer yun? So, ganito yan. Pag yung presyong lumabas sa natin is parang too good to be true, di ba? Alam niyo ba, parang minsan ang lapit lang. Swerte natin kung malapit lang para kung magkalokohan, malapit ka lang makabalik kay customer. So, ganun, pag ganun yan is, ang presyo ang laki. Talaga magugulat kang kuhanin agad. Tapos, makikita mo naman, mayroon pang minsan ilalim, sa bahay po kukuhain. Di ba? Di kaya ikaw, yung loob mo mapapanatag na. Tapos pag hindi pa agad nakukuha yan, magdadagdag pa ng agad na additional.
minsan makikita mo yung presyo ng items, kapantay na ng idinadagdag na presyo, di ba? Eh, sa mga courier naman, wala yan. Hindi nila pinapansin yan kasi mas okay nga sa kanila dahil lumalaki yung kanilang komisyon, di ba? So, ganun. Tapos, tanungin nyo nga yung customer kung paano transaction yung nangyari sa kanila, di ba? Pag sinabing nagpadagdag ng presyo si buyer, wag nyo nang kuhain yung order book. I-cancel nyo na agad kasi sigurado ng scammer yan. So, pag naman kayo na-scam na, wag nyo namang, halimbawa, nakuha nyo na yung item, nandun na kayo sa kay drop off tapos ilang minuto nyo nilalabas, tinatawagan, putol na ang linya, then tinetext, walang sumasagot, sigurado ng scammer yan. Huwag nyo namang ika-cancel. Tapos, iaano nyo dun is, i-screenshot nyo yung tinext nyo kay scammer, ibibigay nyo yung kay Lala sa sa driver support natin. Tapos kasi, once na inipininis nyo yan, na double scam pa kayo dahil iyan ay babawas naman sa pera natin, sa wallet natin, di ba? Yun. Kaya para tapos i-block nyo naman yung number na yun para hindi na mapunta sa inyo. So, kasi ako, ilang beses na ako na-scam. Libo-libo. Meron pa ako customer na hindi daw niya ibabalik yung pera kasi ako daw yung kausap nung buyer. Di sabi ko, paano mangyayari po yun nasa kalsada kami, nag-uusap kayo. Siyempre, kaya ako naging middleman dahil ako nga ay nakakuha ng So, yun, pinablatter ko yun sa barangay. Tapos, tinawag ng barangay, nag-usap kami. Sa naman ng Diyos is, naibalik yung kalahati. Kasi, wala pa. 1.3 yung binebenta niya. Yung pala, lang yun, 800. Nagpadagdag ng 500 tong si Mokong, kaya naging 1.3. Ibinigay niya lang sa akin yung 500. Yun, tapos yung pa nga ang sad to say nun, yung medyo malayo yon, yung delivery fee na wala, tapos yung pagod, di ba? Pagdating doon, balik na naman sa kanila, umuulan pa yon. Yun ang ulan, iningatan mo kay item na baka mabasa, hindi matanggap, yung pala wala lang. So, ganun, yun yung mga tip ko na sana makatulong sa atin, di ba? Na kung ako nga ngayon, maaari talaga ngayon, medyo minsan gusto ko man sanang kumuha pero sabi ko hindi na. Marami namang makukuha na walang bayad eh. Kaya lang, di ba? Alam naman natin kasi na pag abono is meron siyang add na 50 pesos, di ba? Sayang pa rin sana yun eh. Pero yung 50 pesos na yun is, kung hindi rin alam ng mga customer is, bawas naman po yun ng 20%. Kaya ang makukuha lang namin, 40. Kay courier, meron siyang 10 pesos pa. Iba pa yung presyo doon sa presyo ng delivery fee. Yun. Kaya yun yung kawawa sa aming mga delivery. Lalamog kami. Okay? Yun lang po. Salamat.